إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang nagbigay sa atin ng pagkakataon na ito na siyang nagbigay sa atin ng pagkakataong magkasama-samang muli sa isa sa pinakamabiyayang araw, ang araw ng Jumaa. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kanyang huling sugo at Kanyang huling propeta. Tunay na sino man ang ginabayan ni Allah sa tuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang iniligaw ni Allah mula sa tuwid na landas ay walang makapaggagabay sa Kanya. O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. At huwag kayong papayag na madatnan kayo ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga Muslim, sumusunod at tumatalima sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga nananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang Kanyang inihanda para sa kabilang buhay. O kayong mga nananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na kabilang sa paniniwala nating Ahlus Sunnah wal Jamaah, tayong mga sumusunod sa Sunnah at tayong nagkakasundo sa katotohanan at kabutihan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, na si Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang 99 na pangalan. At kabilang sa kanya mga pangalan na ito, na siya ring pinagkukunan natin ng kanyang mga katangian ay yung tinatawag na Al-Basir. As-Sami' Al-Basir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-Sami'ul Basir." Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaririnig. Ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sami', nakaririnig. At kabilang sa kanya mga katangian, siya yung nakaririnig. Naririnig niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao at lahat ng ginagawa ng kanyang mga nilikha. At kabilang sa mga pangalan niya, Al-Basir, ang nakakikita. Na nakikita niya ang lahat ng kanyang mga nilikha.
maliit man o malaki, nagtatago man ito, hindi nagtatago, ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sino man ang nag-aakala na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na si Allah ay merong 99 names, na sino man ang makapagkabisa dito ay makakapasok sa paraiso. O di kaya pinaghandaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Napakadali kumbaga iisipin ng bawat isa na isang mananampalataya na kinakailangan ko lang palang kabisaduhin ang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at makakapasok na ako sa paraiso. At bibigyan na ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Hindi kapatid sa pananampalataya, dahil kabilang sa mga paniniwala nating Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang kabisaduhin mo yung mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit tandaan mo na sa bawat pangalan ni Allah ay kaakibat dito o nakalagip dito yung kanyang mga katangian o katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng binanggit ko sa inyo, As-Sami' Al-Basir, si Allah ang nakaririnig at si Allah ang nakakikita. Kunin natin yung nakakikita, na si Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita niya ang lahat ng bagay. Gaya ng pagkakita niya sa isang itim na langgam na gumagapang sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita niya ang langgam na ito na hindi makikita ng kahit sino mang tao. Itim na langgam sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi nang walang liwanag. Subhanallah. Kung ang langgam na ito nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba't dapat nating malaman na lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki, pataguman, palihim man ito o lantad, ay nakikita rin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bala, tunay na nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating gawain. Kaya naman sino man ang mag-akala na okay lang sa kanyang gumawa ng kabutihan na nakikita ng mga tao, ngunit sa kanyang pag-iisa, o hindi kaya siya ay malayo sa paningin ng tao, ay ginagawa niya na ang lahat ng kasalanan, wallahi nagkakamali. Wallahi nagkakamali sa kanyang mga ginagawa. At kabilang siya sa mga tao na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong mga taong darating sa kabilang buhay at makikita niya ang kanyang mga gawain na gabundok. Gabundok ang kanyang mga gawain. Masya Allah. Palatandaan na siya ay gumawa ng kabutihan dito sa mundong ito. Ngunit nung kanya nang lalapitan ng kanyang mga gawain, ay para itong bula, nalilipat at mawawala, na parang walang bigat, parang gapas, parang cotton. Mawawala yung kalahat ng kanyang mga pinaghirapan dito sa mundong ito. At ang dahilan, kapag siya ay nasa harap ng mga tao, ginagawa niya ang mga kabutihan sapagkat nakikita siya ng mga tao. Ngunit kapag siya ay nasa khalwa, kapag siya ay nag-iisa, wala nakakita sa kanyang Muslim, hindi kilala kung Muslim siya o hindi, irtakaba maharimullah wa iyadan billah. Ngunit siya kapag siya ay nag-iisa, ginagawa niya ang lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag siya ay hindi nakikita ng mga tao, ginagawa niya ang lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung taong sayang ang kanyang gawain. Dahil ang kanyang gawain, ginagawa niya para sa tao. At sa kabilang buhay, ikaw ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka sa tao na iyong pinagpakita ang tao at humingi ka sa kanya ng reward at huwag sa akin. Sapagkat ang ginawa mo, hindi naman para sa akin at para naman sa tao. Nagkukulang tayo sa tinatawag na muraqabatullah. Ano ibig sabihin ng muraqabatullah? Maraming tao ganito. O ilan sa mga tao ganito. Maganda lang ang kanyang
ang kanyang pakikitungo kapag merong mga Muslim na nakakita, gumagawa ng pagsamba, gumagawa ng kabutihan kapag may nakakita. Ngunit kapag walang nakakita sa kanya, maaaring ni pagsasala, hindi niya gagawin. Wa'iyadhan billah. Ito ang taong tunay na lugi. Kasi bakit? Sayang ang kanyang ginagawa sa kabilang buhay. Hindi niya nalalaman na kung ang tao nakikita siya, hindi ba't si Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya na siya ang nakarinig at nakakikita? Kahit saan ka magpunta, alam ni Allah kung sino ang kasama mo, alam ni Allah kung anong ginagawa mo. Tunay ngang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga taong kanyang sinasabi sa mga tao ang kabutihan, pero pagdating sa kanyang sarili at walang nakakarinig sa kanya at nakakita, hindi niya ginagawa ang kabutihan. Kabaliktaran, ginagawa niya ang kasamaan. Nagkukulang tayo sa pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nakaririnig at nakakikita. Kulang tayo sa muraqabatullah. Ano yung muraqabatullah? Ang malaman natin na tayo muraqab. Tayo ay tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay minamanmanan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung tama ang aking pagkakasalin. Minamanmanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang yun, alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na meron tayong tagapagmasid na dalawang anghel. Nasa kaliwang balikat mo at nasa kanang balikat mo. At hindi ka makakaligtas dyan. At sa kabilang buhay magiging saksi yan para sa'yo o magiging saksi laban sa'yo. Nagkukulang tayo sa muraqabatullah na dapat nating alamin na tayo ay binamanmanan at pinagmamasdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong hadith na ito ay tinatawag na hadith Jibril. Na isang napakahabang hadith na ang kwento nito ay dumating si Anghel Gabriel. Yung una ay hindi nila alam na si Anghel Gabriel ito, ngunit sa pinakahuli ay sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito si Jibril. Si Jibril ito na dumating sa inyo upang ituro sa inyo ang inyong pananampalataya. Dumating si Jibril, si Anghel Gabriel sa anyong tao at nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga napakaraming tanong. At kabilang dito sa mga tanong na ito at tinanong niya, sabi niya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." O Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad, ang Islam, tinanong siya, ano ang Islam? Ang Islam ay ang syahada kay Allah bilang Diyos, si Muhammad bilang huling propeta, at pagsasagawa mo ng sala, pagsasagawa mo ng zakah, pagfa-fasting mo sa buwan ng Ramadan at paghahajj. Sabi ni Anghel Gabriel, sadakt. Siya ay nag-anyong tao dito at hindi nila kilala. Sabi ni Anghel Gabriel, tama ka dyan, o Muhammad. Kaya naman ang mga sahaba ay nagtataka sa taong nakita nila na nagtatanong, pagkatapos sagutin ang kanyang katanungan ay magsasabing tama ka, na para bagang alam niya yung kasagutan. Pangalawang tanong, sabi niya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ibalita mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano yung pananampalataya. Iman, di ba? Meron tayong five pillars ng Islam. Yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Jibril. Meron tayong 6 na haligi ng pananampalataya. Ito yung sabi ng propeta nung tinanong siya ni Jibril. Al-iman, sabi niya, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iman ay ang paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga malaika, sa kanyang mga propeta, sa kanyang mga libro, di ba? Sa araw ng paghuhukom, at siya tinatawag na qadar. Ito yung 6 na haligi ng pananampalataya. Pagkatapos nito, sinabi ni Anghel Gabriel, sadak, tama ka na naman. Sa pinakahuli, tinanong siya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Pakinggan yung mabuti kung anong tinatanong ni Anghel Gabriel. Sabi ni Anghel Gabriel, "O Muhammad, sabihin mo sa akin kung ano ang ihsan." Ano ba ang ihsan?
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ang ihsan ay ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarah, na para mo siyang nakikita. Wa in lam takun tarah, ngunit kung hindi mo man siya makita, fa innahu yarak, at tunay na siya ay nakikita ka niya. Ito yung ihsan. Sinabi ng ating mga scholar, ito yung tinatawag na maratibuddin. Ito yung antas ng ating pananampalataya. Ano yun? Islam, iman, at saka ihsan. Ang taong gumagawa nito ay tinatawag na Muslim, mu'min, at saka muhsin. Of course, ang pinakamataas sa lahat ng ito ay ang muhsin. Na ang katangian ng muhsin, alin? Na lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang ginagawa dito sa mundong ito ay para bagang siya ay nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya siya ay nakikita niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino sa atin ngayon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Tanungin natin ang ating mga sarili kung saan tayo nabibilang sa level ng pananampalatayang ito. Kabilang ba tayo sa Muslim? Kabilang ba tayo sa mu'min? Kabilang ba tayo sa muhsin na pinakamataas na uri ng antas ng ating pananampalataya? Ang makita mo ang gumawa ka ng isang bagay na para mong nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung hindi mo siya nakikita, tandaan mong nakikita ka niya. Sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa maliit mong pagsamba at malaki mong pagsamba. Mula sa sala mo, pagfa-fasting mo, paggawa mo ng kabutihan, pagbibigay mo ng sadaka. Di ba? Na para mo siyang nakikita. Kung hindi mo man siya makita, itanim mo sa isipan mo at sa puso mong tunay na nakikita ka niya. Gaya ng pagkakita ng itim na langgam sa itim na bato sa kalagitnaan ng gabi. Wala kang ligtas sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung sino ang Panginoon mo na ginagawan mo ng pagsamba, kapag may nakakakitang tao, ay siya ring Panginoon mo kung ikaw ay gagawa ng pagsamba nang walang nakakita sa iyo. Kaya walang dahilan upang ang lahat ng pagsamba mo ay maging walang saysay sa kabilang buhay. Ayusin mo lang ang iyong intensyon at lagi mong obserbahan na tinitingnan ka at minamanmanan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng iyong mga gawain. Ito yon. Sa katulad nating kaunti dito sa lugar na ito, maaaring ang iba sa atin, ipinagwawalang bahala yung mga bagay-bagay na kinakailangan niyang pagbutihan, pag-igihan, kapag siya ay nag-iisa lang. Tunay na ang bawat isa sa atin ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi lang ang ginawa mo sa harap ng mga tao. Lahat ng iyong ginawa, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tandaan natin gaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha khabirum bima ta'amalun. Tunay na alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng inyong mga ginagawa at lahat ng ating mga ginagawa. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang 7 taong pasisilungin niya sa araw na kung saan walang silong maliban sa kanyang silong. Ang taong ito, 7 uri ng taong ito na kung saan
Sinabi ng mga scholars natin na hindi lang 7 kundi umaabot hanggang 20 ang uri ng tao na ito. Ngunit ang 7 na ito ay binanggit sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga tao na sa araw ng paghukom, na kung saan ang araw ay lalapit sa tao na halos 1 dangkal lang, na ang lahat ng tao ay maghahanap ng silong at wala silang mahahanap maliban na lamang sa silong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 tao na pasisilungin ni Allah sa kanyang silong sa araw na kung saan walang silong maliban sa kanya. At kabilang dito, kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang isang tao na kung saan kapag siya ay nag-iisa, walang nakakita sa kanya, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. At ang matang ito ay kabilang sa mga matang hindi kailanman madadampian ng apoy ng impyerno. At naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito. Matang tumutulo ang luha kapag siya ay nag-iisa. Anong ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Tumutulo ang luha dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutulo ang luha dahil alam niya kung ano ang nag-aantay sa kanyang kaparusahan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na minamanmanan at nakatingin sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa mga tao, iilan sa mga tao, magaling magpakitang tao kapag maraming tao. Umiiyak, nadadala ng emosyon kapag merong mga tao. Pero pag nag-iisa na lamang, ni hindi maalala si Allah subhanahu wa ta'ala, ni hindi maalala ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lugi ang isang tao na ang lahat ng kanyang gawain ay nakatuon lamang para sa tao. Dahil sa kabilang buhay, gaya ng sinabi ko kanina, kung ang gawain mo na yan ay ginawa mo para sa tao, ikaw ay papupuntahin ni Allah sa araw ng paghukom sa taong pinaggawan mo ng kabutihan. At ikaw ay sasabihan niyang doon mo sa kanya kunin ang reward, ang gantimpala. Sapagkat sa kanya mo naman ginawa ang pagsamba na yan. O di kaya para sa kanya naman yan at hindi para sa akin. Sana ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kung ano yung ating panlabas na anyo ay ganun din ang ating panloob na anyo. At ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong natatakot sa Kanya sa lahat ng uri ng pagsamba na para bagang nakikita natin siya at yung hindi natin siya nakikita ay tunay na siya ay nakikita niya tayo. At ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong papapasukin niya sa paraiso sa araw ng paghukom. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi tajammu'an wa hadha tajammu'an marhuma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.